Hi, kamusta mga chong? It's nice to be back here again, no? At welcome po dito sa ating channel muli. At kayo po ay nandito, tayo ay nandito. Ako, in that way, makapag-react tayo means reaction. Okay, alright. Umpisa na po natin. Pero syempre, no? Batiin po muna natin ang ating mga overseas Filipino workers. Ayan po, no? Kayo po mga overseas Filipino workers, kayo po ang dahilan kung bakit ang ating pamilya sa Pilipinas ay nakaka-move forward, nakakagalaw na mabuti dahil kayo po ay mismo ang nagbibigay ng suporta sa kanila. In that way, sila po ay ang karoon ng magandang kinabukasan para sa atin, sa kanila, at sa ating bayan. Palakpakan po natin. At syempre po, no, meron tayong bago react sa inyo, mga overseas Filipino workers. One of our the OFW asked me, after my previous job, ano ba yan? Previous vlog, ay sinabi sa akin, Chong, ano masasabi mo dahil galit na galit si Sara Duterte? Well, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Gusto kong mag-react sa mga sinabi niya na, alam niyo na, medyo hindi naman natin maitatago na yan. Hindi naman tayo lagi nauuna sa balita. But, chicken butt! Tayo po ay magre-react, kayo makikinig, at kayo magsasabi sa akin, hoy, tama yan sinabi mo. Hoy, pabor ako sa sinabi mo. Hoy, bayad ka ba ni Tambalos-Los? Hoy, ikaw ba ay bayad ng Duterte? Hoy, ikaw ba ay praning? But anyway, bago po tayo mag-umpisa mga chong, no, sa mga OFW, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo at siyempre po sa ating mga kababayan natin sa Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, gabi po diyan at well, do I have to tell you magandang araw, magandang gabi, o magandang tanghali, or ingat kayo sa umaga, ingat kayo sa tanghali, o ingat kayo sa I don't know, but for me, God bless. Sana po kayo po ay mag-iingat. Okay? Anyway, bago tayo mag-continue, ay gusto ko po nang ulitin po sa inyo kasi nung previous vlog ko nawala po sa aking kalkulasyon. No? Dahil tayo po ay inis na inis sa mga nangyayari sa Pilipinas. But this time, pag ito ang inilagay nyo sa Senado, hindi na tayo maiinis. Palakpakan natin si Rodante Marcoleta for Senator po. At syempre, kailangan nyo ng backup, no? Backup, ika nga sabi sa Batangas, backup, no? Backup. No? Ay, syempre, kailangan po natin ng isa ring abogado at ang isang taong lumaban sa administration na ito. Walang iba ang ating Vic Rodriguez for Senator. Alright, okay, tuloy na po natin. Mga chong, same thing, no? Ito pong ating Vice President Sara Duterte ay medyo, I'm not saying na out of control na po ang ating vice, pero, you know, it's hard to really sometimes control yourself pag ikaw nagalit na, lalo na pag ikaw pinagkakaisahan. Ang masakit kasi mga chong, ang sabi nga ng mga iba na kapag galit ka, pinatulan mo ang isang bagay, guilty ka, di ba? Pero papaano naman yung mga bagay na alam mong walang ginagawang masama yung tao, pero hinuhusgahan ka? Hindi ka ba iimek? Hindi ka ba magre-react na, hoy, hindi tama yan. Aren't you gonna talk? So, you're telling me na kapag pala isang tao pinagbintangang inakusahan, may proven na ikaw ay addict, hindi ka nasasagot. Of course, pagka alam mong hindi tama at hindi totoo yung nangyayaring balita o bintang sa'yo, you have to talk. You have to say something. In that way, yung kabilang tao o yung kabilang nakikinig, lalo na ang 32 plus million, di ba? Ay malalaman nila kung ano ba talaga katotohanan. Diba? Kasi, kasi nyo naman, sabi nga nila, si Bangag, Marcos Jr. ay hindi nagsasalita. Si Butod, na kidnapper na ahas, at saka si Tambalos-Los na magnanakaw ng pera, ng bayan, hindi yan sa kanya, kundi sa inyo, ay hindi nagsasalita. Si Tambalos-Los, dumakdak na. But the thing is, you have to think the fact na, ano ba? Diba? Parang, are you sure? Parang ganun eh. Diba? Pero itong ating Vice President, do you think, okay, kayo na mag-isip, kung ang taong ito talaga ba, magnanakaw, manloloko. I'm not saying perfect si Vice. No? Even Tatay Digong, I'm not saying perfect siya. May mga negative din siya. May mga kamalian lang din mga nagawa. Sino ba? Sino ba ang perfecto sa mundong ito? Si Tamba. Si Chua. Si Hung Hang Kong Hu. Yung kababayan ko, sinusuka na, si Luistro. At ang mga makabayang black na demonyo. Oh my God. Sila ang perfecto sa Pilipinas sa ngayon. Anyway, kaya ko po sinasabi to si BP Inday ay kung saan ang ating attorney, Chief of Staff Lopez ay naipit na po sa nangyayari. At may mga lumalabas na mga hearsay, rumors, haka-haka, tweet, no, Facebook na kaya daw ito nagkakaganito si Lopez ay dahil daw sa guilty. No? Or sabihin natin na dinadaan na sa sakit
para raw makatakas. Alam mo kung hindi ba naman sa libong tanga yung mga troll na yan, yung mga sinasabi nilang sikat na vlogger na tinitira ang Vice President Sara, the doctor will only tell you guys kung ano ang sakit ng tao. Kung nagsisinungaling itong si Atty. Lopez o kung sino mang mga staff ni VP Sara, then that will be our problem. That will be Vice President problem. Kung nagdadrama lang mga ito, let the doctor say it. Oh, wala yung sakit. Nagsasakit-sakitan lang kayo naman. Diba? Dali nyo sa St. Luke in that way. Kasi alam naman natin na yan ang paborito ni Bangag. Diba? At saka ni Ahas. So, ibig ko sabihin, kung talagang nagdadrama-drama lang ang mga staff ni Vice President Sara, there you go na doctor. Ask them, is it true? Diba? So, it's really fun. Me. Dahil nga, hanggang ngayon ay tinitira pa rin ang ating Vice President Sara na wala naman talagang katuturan. Marami nagsasabi na, oh, hindi mo ma-explain ang 125 million. Oh, hindi mo maano yung sa DepEd. Oh, mga chong, if these people who are just so happy that they're all idiots, kapag mag-research ka, mag-investigate ka, alam ng investigador yan, na kung talagang taong to ay may ginawang hindi maganda, kung nag-corrupt, reverse the investigation. Saan galing ang pera? Oh, syempre, the government. Now, the government. And the government has the right to know where it came from. Saan pumunta? Yung papunta sa OVP, sa president. Bakit pagdating sa presidente, hindi na tinatanong? Bakit laging OVP? Saan dinala yung 125 million? Saan dinala yung, bakit ang renta ganito? Kaya nga nalaman ni OVP na mga NPA si Castro dahil sa confidential fund. It's just one of it. Diba? Kaya mahirap talaga dahil itong mga taong to, bayad. Binigyan ng pera. Ikaw ba naman? Pera ng bayan, mga chok. Ang dami niyan. And it's still coming in. Mga tax. Natural si Tamba, may pera. Anyway, panoorin natin ang mga video. Pero ang akin lang po mga chong is kaya nagkaganyan sa ating VP Sara ay hindi rin naman talaga tama. Na itong taong to, no? Nag-impis na contempt kay Atty. Lopez. Samantalang future niya na yan. Di ba? That is her hotel in the future. Nag-bail out lang. At ang ayon sa ating idol na si future Senator Marcoleta, na pwede pa naman daw talaga siya mag-bail. Pero she's already convicted. Like known as convicted. Ika nga parang, dito sa state, sampulan na natin, yung mga taga-US, malabaka makuha to. Let's say, si Juan, rapist, pervert. Nakalagay na sa public yan. Kung nasaan siya at kung sino siya. Diba? Kung hindi niya inalagay sa Supreme Court, magiging ganun na talaga siya. Unless, dali niya sa Supreme Court, sabihin, no, hindi siya pervert. Then, pwede niya sabihin, I am not a pervert. Huwag niyo pagbintangan. Pero itong taong to, it's certified NPA, kidnapper ng IP children, human trafficking. Come on, guys. Ito ang nag-contempt sa taong wala namang kasalanan kundi as a resource person. What is going on in the Philippines, guys? Anyway, kaya ako gustong i-react tong pangalawang ito ay dahil ang ating pong si VP Sara, no? Ay talagang nagsalita na. Sumabog na, no? Ika nga unstoppable na ang kanyang bunganga. Unstoppable na ang kanyang emotion, 'di ba? Sari-sari na, no? At kung ano yung mga sinabi niya, you can tell it all makes sense sa mga sinasabi ng ibang vloggers na may source talaga sa loob ng gobyerno. Number 1, Maharlika. Number 2, si Sas. 'Di ba? Kaya sabi ko, talagang totoo. Wala nang kasinungalingan to. Think about it. Kung hindi addict si BBM, ba't ayaw niya pa-drug test? Kung ako addict, halimbawa addict ako, no? And pinagbibitangan ako. Ang feeling ko, F you. I'm gonna walk away. Yan ang ginagawa ni BBM. Pero kung ako ay hindi addict, pinagbibitangan mo ko, F you too. Diba? Why? Come here. Let's go to the lab. Magpapadrug test ako. Dahil pag ito negative, lumabas, isasampal ko sa pagmumukha mo yung papel na ako'y negative at ikukuha ko pa ng silya sa lab para ihampas sa mukha mo na talagang hindi ako happy. Diba? Yun lang po ang akin, no? Para kung ako po yun. But anyway, panoorin po natin ang mga video, kinat ko na po ito, no? Para lang, pero alam naman po natin ng iba sa inyo ay naintindihan na to at nakita na ito. I just wanna react about this kasi nga naman, sometimes, no, people wants to react and say something and that will be me, no? Umpisa na po natin kung sino ang talagang may problema. Anyway, sandali lang po, VP. Let's watch this. Ano po reaction niyo when Castro was the one who cited Zul? Actually, ito interview to kay VP Sara. Kaya nga sabi ko sa inyo, pumutok na. No?
Yusek Zuleika in contempt. Ano pong reaction niyo po when you heard na it was Castro and not the other members who cited Yusek Zuleika? Salamat po. Nahiya ako para sa Pilipinas. Ako din. Noong sinabi sa akin na ganun yung nangyari, isang tao na convicted ng child abuse of IP children ay sinight in contempt ang isang IP lawyer who managed a multi-awarded city. Dang! Nahiya ako para... May ano pa ho yan, may karugtong pa ho yan. Pero ang ibig ko sabihin, it's really, really embarrassing, no? Sa mga ibang mundo, sa ibang mga country, na isang convicted na dapat wala na sa Congress yan, yung hayop na yan, na NPA na yan. Pero pinababayaan ni Tamba na manatili. Just like I said on my previous vlog, Tamba needs them to sabotage Sara. That's the only thing. Do you think wala pakinabang si Tamba, Romualdez, Speaker Romualdez, sa mga NPA na bulok na to? Do you think gagamitin niya yan? Do you think gagastusan niya ng pera-pera yung mga hayop na yan? Kung wala siyang pakinabang. Right now, medyo nangyayari yung gusto ni Tamba. Sinisiraan nila si VP. Pero ang problema, hanggang sira lang, walang katotohanan. But the thing is, syempre, nakakakuha pa rin ng atensyon ang mga tao. Good thing na lang ang mga Pinoy ay hindi tanga. Sila lang. Yun nga lang, sila lang din nakikinabang ng pera ng bayan. Okay? Tuloy po natin mga chong. Nahiya ako para sa Pilipinas. Nahihiya ako para sa Pilipinas. Alam niyo ba sa ibang bansa, kapag Actually, totoo yan. May mga nakausap ako mga Amerikano rin na, again, sabi sa akin, kasi syempre napapanorin nila yan sa mga international news, di ba? At English pa, kino-convert na nila sa English. Sabi nila sa akin na, what's going on in your country, bro? What happened to Duterte? Think about it. Itong mga Amerikano na to, wala namang kaalam-alam sa mga ibang bansa, lalo na pag Pilipinas. Pero when it comes to the Philippines, alam nila, Duterte. Yun ang tawag nila, Duterte. Imbes na Duterte, Duterte. Diba? Ibig sabihin, alam nila yung nangyari nung nakarang administration. Actually, yung isang ang puti, nagsabi sa akin, we thought that the Marcos, the son of the late Ferdinand Marcos, the one who stole money, yun ang alam niya, stole money from your government. I thought that he is different from the father. But after I saw this on CNN, on the news, Jazeera, whatever, wow, what's going on to your country, bro? Oh, I thought that it's still Duterte, the president. But when I found out about this, I said, wow. Parang sabi niya, parang hindi na kayo nadala. Naglagay na naman kayo ng Marcos sa Malacanang. Okay? So doon lumabas tayo na para tayo tanga. Kaya etong si VP Sara, I don't blame her kung sinabi niya nahihiya siya. Convicted ka ng child abuse, para kang may leprosy. Walang lalapit sa iyo. Walang tatanggap sa iyo sa trabaho. Actually, exactly po yan. Katulad na sinabi ko kanina, no, na kapag halimbawa dito sa paligid, meron isang pervert o nakasuhan ng rapist or molester or something, di ba? Alam niyo naman yan. Alam niyo, bagong lipunan yan dahil napagbintangan siyang molester sa Davao daw. Balita ko totoo. Kaya bagong lipunan. Explain mo. But anyway, kaya ako sinasabi to dahil dito, pinaalam ng pulis ng city kung sino yung mga pervert na may kaso na kinasuhan ng ganon, na nakalabas na para magbago. But, they're giving them parang warning sa mga tao na ingat kayo dyan dahil pervert yan. I mean, hindi connected sa pinag-uusapan natin. But what I'm saying is, yung sinasabi ni Sara sa ibang bansa, kapag ganyan na yung tao, iba na yung tingin. Katulad na lang itong si convicted Castro, di ba? Dito sa US o sa ibang bansa, pag nalaman convicted ka na, sabihin nyo ng racist, discrimination, hindi na siya pinaniniwalaan. Di ba? Dito sa US, pag alam nilang convicted ka na, mismo yung Congress ang nagkukwit. Alam niyo yan. Dahil nakakahiya. Pero yung hayop na Castro na yan, nakasiksik pa rin dahil kumikita kay Tamba. Nga. Why do you think they're running for senator? Do you think gagamitin niya yung sarili niyang pera para ipagsunog lang dahil hindi naman mananalo? Just to expose herself? Ang kapal ng mukha. Tumakbo pa ng senator. Di ba? Pati yung mga kasama niya. Convicted na nga. Kaya ang mga chong sa Pilipinas, nakakatawa. Kung ako pala drug lord or criminal nakapatay, I can run for mayor, man. It's so sad and it's so pathetic na talaga. Mas mataas pa ang mga taong may leprosy kesa sa mga taong convicted ng child abuse sa ibang bansa. Pero dito, sa ating bansa, ang isang tao na convicted ng child abuse, may power. Saan ka nakahanap ng ganyan? Nahihiya ako
Actually, Ma'am Sara, talaga lang may power itong mga hayop na salot na 'to dahil hawak nga ni Tamba. If you remember panahon ni Tatay Digong, itong mga 'to hindi makapagsalita. If you remember, dahil ikaw mismo kilala mo ang mga House Speaker sa Congress nung araw, 18 Congress. Matitino sila naman. Hindi naman lahat, no? May mga corrupt din, gano'n talaga. Ngayon hindi na po, harapan na ako ay si Congress corrupt. Yan na ang ngayon ang nangyayari ngayon sa Congress natin sa Pilipinas. Kaya yes, nakakahiya talaga ngayon. Dahil ultimo convicted, siya pa ang nagpa-contempt sa taong wala namang kasalanan. Diba? Resource person lang. Kaya, I don't know. I really don't know. As a Filipino, na ganito ang ating House of Representatives. Yun. Palakpakan po natin ang VP. Ngayon, ito namang iba pang kaso na nangyayari. Ako, maiisingit ko lang naman is may mga lumalabas na, kasi nga, kung natatandaan nyo sa aking previous vlog na parang pinipilit nila si Sara na umalis sa facility ng Congress kasi nga nakakulong doon or let's say naka-isolate si Atty. Lopez doon, no? So may mga lumalabas na kasi po itong pinag-usapan sa committee blah 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 blah. So syempre si Sara nagtataka paano nila nagawa yun Friday wala kang pasok. So dito pa lang kaya ako sinasabi ito, talagang you can tell it's just politics, sabotage, harassment ang nangyayari sa ating VP Sara. If it wasn't for VP Sara, do you think magka-aksaya ng mga panahon yan ng pera? Come on, guys. Pera ng Pilipino ang ginagamit ni Tamba to sabotage the Vice President of the Philippines. Panoorin natin itong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Okay. So, alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side, tinawagan niya. Ito nga ho pala yung panahon na pinutulan na ng kuryente ang HOR. Can you imagine? Vice President ng Pilipinas, pangalawang pinakamataas sa pwesto, mas mataas pa siya sa Congress. Pinutulan ng kuryente. At ang sabi, nagtitipid daw. Kaya, Chua, come on. Sasabihin ni Chua, respeto, tarantado ka talaga. Nakaw! Kung pwede nga lang mambatok ng congressman sa Pilipinas, mga chong, I will do it. Pero we can't. We can't. We can't. Tuloy natin! Sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako. And then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang yun ang ibig ko sabihin. Anonymous vote. Nasaan yung mga tao? Sila lang mismo nagsabi hanggang 5 o'clock lang. Diba? And again, binanggit ko sa kabilang vlog ko na people sometimes hang out sa Congress. No? Katulad namin, nagpupunta doon, kausap namin ang dating mga congressman doon, gabi na. But it's not about voting or something. It's about businesses. It's about kung ano yung pwedeng gawin or hindi na talaga pwedeng ipabukas. You know what I'm saying? So, yun ang ibig ko sabihin. Pero ito, parang anonymous vote. For what? Nag-Zoom ba sila? Nag-Messenger? Diba? Nag-Skype? So, even VP Sara is saying, saan? I wanna see. Lawyer yan eh! Siyempre, hahanapin niya yun kung totoo yung ginawa niyo or hindi. Diba? Yan ang lawyer. Paano kayo nag-meeting? Exactly. Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobrang kahayahay ninyo ng mga tao. Kami lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang buti pang Vice President Office, Monday to Friday, ang HOR, Monday to Thursday. Think about it, guys, di ba? Actually, if you will do this twist, no, the Vice President of the Philippines can work Monday to Thursday because she is in national. Pero ang Congress, district yan, local district yan, dapat 7 days sila. Di ba? Pero Monday to Thursday, I don't know, man. This is really crazy. Opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun? Alam po That is yun. something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid. Hindi ko lang kung yung sinabi niyang alabundok sila Castro yun, di ba? Baka. Ano na, naiisip ko lang kasi nga mga NPA nga yan Yan, si Castro, si Brosa, si Manuel, si Teddy Casino, Lipstick. Kaya pag sabi niya naglalakad sa bundok, I mean, no offense sa mga probinsya, I'm not making fun of you guys, okay? Ito lang, pag bundok kasi naalala ko na yung mga NPA na natitira na lang dyan sa Pilipinas. Tuloy natin. Ng mga sama, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho.
the civil service rethink that. Ganyan. So anyway, wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is There you this go. special committee meeting that happened? Because they need the permission of the There you go. majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay yun. So how is that a legal order? Yun, palakpakan natin ng may impact, may isip, may open mind, hindi naman sa super smart pero may common sense. Yun ang ibig ko sabihin din, katulad nga na sinabi ni Vice President Sara, paano na nagkaroon ng ganung order na letter na ganito ganyan, anonymous vote. So it means, isa lang ang kumokontrol niyan. Di ba? Pero it means for them na may mga pumasok. Duh. Okay, now, ito po susunod na ipapakita ko sa inyo ay pasensya na po, no? Hindi ko lang kung ito yung video na nagmumura ang VP Sara. Kaya kung meron man nanonood ng mga kabataan diyan, ay kung ako sa inyo, manood na lang muna kayo ng TikTok. Dahil po, alam niyo na, offensive minsan. Pero ito yung mga tipong tao na masasabi ko lang na hindi niya na napigilan ang sarili niya dahil sa pinagagawa ng mga hayop at mga demonyong Congress ng Pilipinas. Hindi lahat. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Risa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Actually, ito yung salita ng isang taong galit na talaga. No? Marami ngayon sa mga mainstream media nagsasabi na it is a threat. No? No? Tinitwist talaga nila ang storya ng VP Sara. Kasi syempre, they hate Duterte dahil nga kasi ginawa. Lalo ng ABS-CBN. No? But anyway, the reason why I wanna show this to you is kayo na mismo ang mag-react mga Pilipino. Wag na yung mga Congress. Wag na yung mga nasa government. Wala na tayong maasahan dyan. Wag na rin si Ma'am Sara. Kayo mismo ang nanonood dito o yung nanonood sa kanya. Ano ba masasabi nyo? Kasi sa akin, my reaction here, this is not a threat. The only thing na magte-threat ang tao is pag sinabi ni VP Sara, kayo BBM, kayo Butod, no? Lisa Marcos Araneta, Martin Romualdez, aka Tama, ipapapatay ko kayo. Kung nagrenta na ako sa Hertz, rent yung sabi, naglagano na ako, sinabi ko na ipapatay kayo. Diba? Para kang nag-rent a car na ako. Diba? Pero itong words ni VP Sara, if may mangyari sa kanya, if may mangyari sa akin halimbawa, saka kita ipapapatay. Diba? Siyempre, kaya niya ginagawa yan dahil para ipalam sa inyo na totoo talaga na merong gustong magpapatay kay Vice President. Come on! Sara is the only thing na mapwedeng tumigil ang katarantaduhan ng mga Marcos at Romualdez, aka Araneta. Do you think worth it si Sara kung wala siyang hatak sa Pilipino, kung hindi siya mahal ng Pilipino? Do you think gagastosan niya ng milyon-milyon papatay? No. Hindi. Parang si Lutang, si Robredo. Did someone ever, did someone no, nagsabi na ipapatay si Robredo dahil threat yan pagtakbo ng presidente? Wala. Barry Gutierrez, magagalit ka na naman yan. Sabi mo, yung amo ko hindi nyo inaano. Anyway, kaya ako sinasabi po ito, you have to think and read between the lines. Sa dami kong nabasa sa tweet, sa X, oh my gosh, they're all bunch of idiots. Anyway, ganun talaga. Nakikisakay bayad, so they have to do it. Diba? Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Pag namatay si Sara, di ba? Hindi dahil papapatay ko na. So, ito yung mga pinagkakaguluhan ngayon eh. Hanggang dumating na po rito sa ibang bansa. Meron po akong vlog na iba-vlog sa inyo na yung news na Fox News, yan ang lumalabas. But if you will really understand, my God, maintindihan nyo, kaya pala sinabi ni Sara yun. Kasi may gusto magpapatay sa kanya o pag pinatay siya. Hindi yung patayin nyo na si BBM. Hindi yun eh. In case. Oh my gosh! Kahit i-tweet mo yan, i-Facebook mo yan, wala pa rin makaintindi because their brain are closed and the ears. Hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Good! Git-git nyo! Yung mga tao ko, dyan sa envelope na yan, Lisa Marcos, Yun! naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Sino kaya yan? Hindi naman si Elon Musk. O baka si Jeff Bezos.
ako naman nagpapatawa lang. Pero ang ibig ko sabihin, this is just the fact na ganyan talaga si Lisa Araneta. Alam niyo na pinapanood niyo si Maharlika. Compare or connect mo to sa sinasabi ni Vice President Sara kay Maharlika. They're all connected. Now, you tell me guys, mga chong, kung ang taong ito ay nagsisinungaling. Diba? Anong mawawala kay VP? That time, VP is running for Vice President. Now, the way I see VP Sara, nakikita niya na ang katarantaduhan talaga ng mga Marcoses at ng Araneta at ng Romualdez. Pero hindi siya umiimik. Maybe, siguro inisip niya, it's okay. Ano naman kami? Bro naman kami, bro. Pag nanalo, tutuloy naman nila yung sinabi ko eh. Yung mga project ni Tatay Digong. Oh, nangyari pa. Siya mismo, sarili mismo ni VP Sara, nagsisisi, regret kung bakit ngayon nangyayari. Hi, VP! VP Sara, she's been working with us for the long... Dito pala pa, yung galit mo sa mga BBM, mga bangag, pagka nakita mo siya sabi Sara, matatawa ka talaga eh. But, you know, talagang natural na natural ka nga. Longest time, we trust her. You sent me written instructions There you go. about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Totoo yan mga chong kasi may nagsabi din sa akin na yung mga donation na pera, cash daw yun. Talagang dumadating daw sa bahay ng mga Marcoses. Ang dami, talagang bit-bit. Diba? You know, the reality of the campaigning is, yes, sometimes you have to use the campaign fund by getting it from the donation or for sarili mong pera. It's up to you. Pero mas marami natitira. Bakit? Dahil ang tao, pag nangangampanya sa isang lugar, sometimes, may mga mayayaman na nagsasabi, sagot ko na. Kung magsasalita rito ang kandidatong ito, sagot ko na. Ako nang bahala sa mga pagkain, ako nang bahala sa mga tao, ako nang bahala sa mga paraphernalia, ako nang bahala sa mga cocaine. Cocaine, hindi pala yung mga gagawin sa pangampanya. Ako nang bahala sa transportation. Sometimes, it does happen. Lalo na pagka yung mga katulad nila Marcos, si Sara, lalo na si Sara Duterte. I think it's because na hinihila na ni Sara yan sa mga taong may kaya sa buhay na, pupunta dito si VP Sara kasama si Bangag. Diba? Talaga, sagutin natin lahat. Tayo na magpagawa nito, tayo na magawa ng presentation para maganda sa mga tao. It happens. Kaya ako matatandaan nyo, di ba? No? Na marami mga kandidato na nagkakapera pa habang nangangampanya. Dahil hindi nila inuubos yan. Maniwala kayong mga to. DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Yun! See that, ha? See that, di ba? What the heck? Oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang galit ng isang tao na ginoyo, binudol, na inaasahan niya na tuloy ang ating progreso. Hindi naintindihan ng mga bayad. Sabagay, bayad troll nga. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. What the fuck? Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas. Yun din, tungkol po sa Gloria Mercado, na i-vlog ko na rin po yan. No? Kita natin kung ano yung credibility ng tao. Humurap, nangurakot po sa DepEd. Tapos siya ng witness. Come on, guys. Kapag kukuha ka ng witness naman, mga Joel Chua, pambihira ka naman. No? Chihuahua ka talaga. Ay, buti pa yung asong chihuahua, matalino kaysa sa'yo. Kumuha ka naman na may magandang kredibilidad na ng mga witness o something na pwede nating ipagmalaki. Anak ng teteng. Na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. See that? Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagbibigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Well, Sara is just a workaholic person. Kaya nga tawag sa kanya sa Davao Wonder Woman kasi trabaho siya ng trabaho. Eh ngayon naging national position na siya, hindi niya akalain na ganito pa lang sa basura ang mga nakapaligid sa kanya.
Actually, hindi nga sa OVP. It's outside the OVP. Ang masakit kasi mga chong, ang lakas niya sa tao. Siya ang gustong sana ng presidente ng tao. People got disappointed after she stepped down. Diba? Kaya ngayon, up to now, people are still hoping na itong taong to maging leader na. They can't wait. Kaya galit na galit ang Kongreso. Dahil ang Congress nakikinabang kay Tamba. Eh sino ba si Tamba? Pinsan ni Bangag. Kung nagkataon siguro iba ang Speaker of the House, baka hindi ganito ang nangyayari ngayon. But hey, it's just so happened that Tamba is the Speaker of the House and he handles your money. Diba? Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka, na involved sa bribery ng Oh my Supreme Court God. Justices. What the May fuck? video, may kaso, may witnesses. What the fuck? Hindi mo tinanggal yung speaker mo. What the fuck? Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Dito po sa US, mga chong, may kaso si Martin Romualdez, aka Tambalasdos and Speaker of the House ng Kawawang Pilipinas. May kaso po siya dito, bribery. At dito sa US, hindi basta-basta yan. Although tumatakbo ang kaso, hindi natin alam kung kailan matatapos. Pero the thing is, bribery ang speaker. Speaker ng Pilipinas. Representative. Kaya tayo pinagtatawanan ng ibang bansa. Baka ultimo Colombia, no? Na alam natin na ano ang droga doon. Pinagtatawanan tayo. Ano ngayon na napala nyo mga Pilipino, mga bugo? Speaker of the House. Corrupt. At may balita pa, kumukuha rin ng pera yan sa drug lord. Yeah. So we cannot say it against Colombian. Dahil tayo mismo hindi natin malinis sa sarili nating bakuran. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Pati yung dinonate niya. Hindi ko lang kung 2 billion o 2 million dollars. I'm not sure. Si Marlica nagsabi nun eh. Na nag-donate siya dito sa eskwela sa California. For what? Just to recognize him? Paano naman ang mga Pilipinas? Eh, ang DepEd nga eh. Nahihirapan kumuha ng pera. Pero siya, bigay lang ng bigay sa ibang bansa. Pa-impress, show off. Here's got your money. It's not my money anyway. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers. Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Exactly. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda. Oh no! Why? Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Sino ba ang presidente dito? Tulog po, Ma'am Sara. At lalo na pagka araw-araw binibigyan ng droga o cocaine ni Lisa Araneta. Kaya ang tao naniniwala na sa Vice President po, di ba? Actually, kayo na po yung Vice President. Kayo na nga talaga ang presidente. Kaya nga ginagawa ng paraan ni Tamba na matanggal kayo para siya na ang pumalit. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya. Actually, nung pinanood ko nga yan, nung investigation at si Atty. Lopez na ang nagsasalita, wala naman ako nakikita bastos si Atty. Lopez. Wala naman ako nakikita na pabalang. Malumihon o soft siya magsalita. He still respect. The only thing nakita ko sa kanya is nagsalita siya na hindi po. Diba? Kaya sabi ko, this is too much. Kumausap? Eh nagsasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Yun ang Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghang na ninyo dihatanan ang isubmit namo sa COA. Yun ang narinig ko, no? Nung tinanong si Atty. Lopez, bakit daw sinulatan ni Atty. Lopez ang COA na huwag ipadala muna sa Congress
yung kung ano man yun. Nakalimutan ko na eh. Nakita ko yung papel na yun sa online. Pero nakalagay naman doon at sinabi naman ni Atty. Lopez na, well, because hindi pa tapos ang kaso. The COA is not even done yet. So, sinabi namin sa utos ni VP na sulatan ang COA na huwag niyong padala sa Congress yan kasi hindi naman po tapos pa yung kaso o under process pa o inaayos pa. So, para naman hindi nga naman fair, hindi pa nga tapos yun, inilang binigay agad sa Congress. So, it's not fair. Diba? Parang kotse. Pinipinturahan ng kotse. Ang yung kotse. Hindi pa tapos ang pinturahan, ibinibigay mo na agad sa tao. Hindi naman tama yun. Yun lang naman explanation ni Lopez eh. At saka ni VP Sara. Pero sa kanila, tapos na. Kaso na, judgmental na agad. Di ba? So, ang ibig sabihin, talagang tama siya. This is a sabotage. Kasi nga, because of her. Simula yung atake nila. Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd, Yup. kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black Yup. and Martin Romualdez. Exactly. May picture pa yan, mga chong. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Yup. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Mura nila yan, ha? Kanila tamba. Hindi sa Pilipino, di ba? You have to read between the lines, ang sinabi. Saka mamaya, yung mga magtutweet yan, minura tayo ni VP Sara. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, ano sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-election na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Exactly that point, mga chong. Yung representative nyo, si Chua sa Manila, example na po yan. Ano ba ginagawa mo? He wants money. This is not about because of the campaigning. Diba? This is about gusto niya magkapera bago matapos ang kampanya. Yan lang yan, mga chong. Ganyan ang mga politiko. Lalo na ngayon, alam niya siguro hindi na siya mananalo sa distrito niya. Dahil sa ginawa niya, nagkalat siya. At least may makuha siyang pera bago siya matalo. Diba? Yun ang habol niya. I don't think na because of the campaign, election na kasi. No. Alam niya, tagilid ang Chua na yan sa distrito. Pag nanalo pa yan, well, ganun talaga. Ano magagawa natin? I guess, pag nangyari yan, no offense sa mga Manila ng distrito na yan. Tanga kayo, pagka binoto nyo pa yan. Ang dami matitulo naman dyan pag yan pa binoto nyo. Diba? Chua! Kala ko. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who Adik. doesn't know how to be a president and who is a liar. Yep. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. Yep. 20 pesos na kilo ng bigas. And I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi binanggit yung pangalan ko, di ba? Alam niyo mga chong, after that VP Sara did that or said that, marami na lumalabas. Ngayon, gusto ko lang balikan yung mga sinabi niya. Ang tanong ko lang sa kanya, hindi sa kanya, kay Tamba o kay Bangag, di ba? Bakit nga si Tamba ang nagbibigay ng direksyon sa mga DSWD at sa mga ibang sangay ng gobyerno? Was that supposed to be BBM? Di ba? Tapos,
Si Tamba, tsaka ang Makapatay Black. Pagkatapos nga nila mag-usap noon, alam niyo yan, 'di ba si Teddy Casino, si Lipstick, yung sinungaling ng bayan, na tumatakbo pa ng senador. Sinabi niya na, "Oh, we're here at the Congress and talking to the Speaker of the House." Alam na natin na yun ay Operation Sabotage Sara. Galit ang NPA o yung natitirang NPA na pera ang hinahanap, katulad ni Reyes, ni Casino, ni yung Makabayan Black, ay dahil naapektuhan sila sa panahon ni Tatay Digong. And you know that. Did they ever attack Robredo? No. Di ba? And then, tama si VP Sara. The bigas, 20 pesos. Kaya nung nakikita ko sa campaigning, sabi ko, mahal-mahal ng bigas ngayon, ba't yan ang sinasabi niya? Kaya talaga napaka-imposible. Tao naman, nagpagoyo. Well, tayo rin naman eh. No? Nagnagoyo din ang budol na to. At well, tell you straight, kaya naman natin tinulungan din si BBM ay dahil po kay Sara. Kung hindi Sara yan, kung wala iba pa vice president yan, wala. Hindi natin itutulungan yan. No? So, nabudol talaga tayo. Tapos, ano pa? After this, ng mga pinagsasabi niya, no, nung minura niya, ina mo, ganyan-ganyan, the executive secretary na si Bersamin ay nagsasabi na ito raw ay a threat. He was a chief justice sa Supreme Court. Abogado siya, naging judge siya. And di ba yung mga ganun tao, dapat mas open-minded yon, di ba? Tapos sinabi niya, oh well, we cannot blame her or accuse her because sabi dito, pag namatay siya. Unless Mr. BBM, Lisa, tama, kung papatayin nyo si Sara, eh talagang papatay kayo. Threat na yan. Di ba? Kung pinatayin nyo na si Sara, paano pa yun? So, it's really funny dahil itong tao to si Bersamin na inaasahan natin na may utak naman, ay pwedeng mag-advise sa BBM na, sir, hindi na ba kayo high? Hindi natin pwedeng kasuhan to dahil this is about like, pag ginalaw nyo si Sara, saka kayo papatayin. Di ba? Simple. Kahit siguro yung mga grade 1, alam na to eh. And then, ako naman, reaction ko. Why only Sara o VP? O VP tungkol sa confidential fund? Why not the OP? Why not the rest of the department na merong confidential fund? Bakit siya lang, siya at siya? So this is just about political harassment and political sabotage kay Sara. Yun lang yun. Hindi po to legal. Hindi po to tungkol about sa legal things. Wala. It's all about this. Di ba? Sabi nila, may nag-tweet pa noon o nung nabasa ko. Ang dami daw arte ni Lopez at ni VP Sara. 5 araw lang naman naka-isolate. Samantalang daw si De Lima, si Saba. Yes. Iko-compare mo si De Lima at saka si Lopez. Si Lopez wala namang kaso. Hindi naman drug lord yan. Diba? Resource person lang yan. My gosh, yung mga tao ngayon talagang kailangan, if ever, kung pwede mo lang lagyan na speaker yung Pilipinas at iparinig mo yung tama, gagawin mo kung pwede. Diba? Anyway, mga chong, yan ang aking conclusion ngayon. The only thing kaya nagkakaganyan ang VP Sara at ang Pilipino ay dahil sa mga hayop na to. At hindi yan gagalaw, hindi magkakaganyan, no? Diba? Kung hindi dahil dito rin. Pera lang, mga chong. Ang power, pangalawa na lang yan. You cannot have power if you don't have the money. The problem is, the Filipinos' money is the reason why nagkakaganyan ang Congress. Yes, I blame the Filipinos' money. Why? Dahil sa pera nila, ang mga Congress ngumanganga. At dahil dyan, yung mali, nagiging tama. At yung tama, laging mali. Di ba? Kaya, paano maiiwasan to? Tanggalin na yung tatlong hayop na yan. Well, yung babae, hindi naman, pag tinanggal naman si Banga, tanggal na rin yan. Kaso pa. Kidnapper yan eh. Oh, smuggler. Nag-alog ng droga. White powder. White t-shirt. Mga chong, this is all about money and these three dumbass. Well, assholes. Hindi na sila dumbass. They're smart. Dahil alam nila na ang Pilipino ay mahihirap. And alam nila na ang Pilipino laging umaasa sa pera. Kaya ito si Tambaloslos, laging nilalagay ang ayuda. At ngayon, sinusundan na lang ng bangag na presidente. Sunod-sunuran na lang. Wala sa sariling desisyon. Yan at yan lang ang mangyayari for the rest of the years na hawak nila. No? Mga chong, we need to support this person. Tayo mga Pilipino ay talagang umaasa. Ang taong ito ay galit na galit, nagmumura, galit, disappointed. Name it. Dahil hindi lang siya ang niloko ni Bangag Jr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pati kayong mga Pilipino, tayo lahat niloko.
the thing this bakit nagagalit ang ating Vice President Sara, hindi niya na magagawa yung ipinangako sa kanya na continuity. Wala na. Think about the Mindanao Railway. Wala na. Instead na isipin nila, no, ituloy natin yan, politika lang yan. No? This is all about pagganti sa mga Duterte. Mga chong, let us not forget na tayo yung mga Pilipino, tayo may utak, alam natin kung ano yung tama at mali. Ipakita natin sa mga hayop na mafia na to na we can stop them. I'm not asking na dahil para maging presidente itong si VP Sara. I'm asking you guys, it's about time. Wala na. Ang Congress, it's all F up. They're all fucked up. No? Ang senator, medyo nahahawakan pa yan ng konti. Medyo meron pa tayong chance ng konti. Of course, when it comes to executive, wala na. The department, kung kalaban ka sa politika, kung makaduterte ka, hindi ka tutulungan ng departamento ng executive. AFP, ano ba ang ginagawa nyo? Browner, wala yan. If the majority of the generals, they can kick Browner easily. Tapos nyo sa WPS. No? Para matuto siya. PNP, wala na rin tayong magagawa dyan. Hawak na rin niya sa leeg. The only thing that we have a chance for now, straight talk, is the AFP and the Supreme Court. And I just hope this thing move on. Move. So hanggang dito lang po mga chong, at sana po ay naintindihan nyo ang ating sinabi. At sabi ko pa nga po sa inyo ay wag na wag po nyo makakalimutang magdasal. And again, katulad nga po ng sinabi ng ating Vice President Sara, kawawang Pilipinas, pero sabi niya, mahalin po natin ito. May pag-asa pa. Okay? Alright, hanggang dito lang po at salamat and see you soon. Bye-bye.